Naka-receive ka na ba ng mga ganitong klaseng spam o kaya scam na comments doon sa profile mo, sa page, sa TikTok, sa YouTube? Kasi talamak yung mga ganitong klaseng message. Tapos, copy-paste pa. And bawat comments, may isa-isang ganyan na message. Babala sa inyong lahat, huwag na huwag kayong magkiklik ng mga link na yan kasi baka phishing scam ito at pwede nilang kunin yung mga confidential information mo at ang pinaka-worst, kukunin ang profile o kaya yung page mo. Basahin natin. Ayan o. Send a friend request to Miss Pascal Mohindo Mambololeo. Ayan, di ko alam kung ano pangalan yan. Tutulungan ka niya, nagpapagawa ako ng sarili kong bahay at may grocery din ako through his company. Legit siya at mapagkakatiwalaan. So, i-click daw yung pinapaklik daw nila sa'yo na yung color blue na yan. Tapos, meron pa. So, meron pa, ayan o, padalhan mo ng friend request, ibang pangalan to ha, Zachary William, tutulungan ka niya, nagpapagawa ako ng sarili kong bahay at may grocery din ako through him, company, legit siya at mapagkakatiwalaan. Tapos, pinapaklik ka talaga sa link na yan, no? And, meron pa, ayan, mapapansin mo, yung ibang comments, sunod-sunod siya, no? Copy-paste, copy-paste. So, ibig sabihin, spam siya at nang i-scam. So, wag na wag niyong i-click yung mga link na yan kasi pwedeng ma-access nila, makapag-download sila ng kung ano-anong malware and then itong malware nito, i-access yung confidential na information mo. Kaya nakakatakot totong mga spam comments na to. Pero ito ang nakakatakot. Sabi kasi dito, sa inbox ko na-receive hindi sa comments. Sabi, hello, are you open for paid advertising on your page? If yes, please get back to me. Tapos, kapag magre-reply ka, ganito yung reply nila. So, parang copy-paste, no? Sabi nila, hello, we would like to pay to place our content on your page. We pay you per week $7,000. Wow! Too good to be true, di ba? $7,000 per week daw. Our brands are Nestle, Nike, Puma, and Nissan. So, let me know if you are interested. O, di ba? Saan ka pa makakakuha ng 7,000 in just 1 week? Parang too good to be true talaga. Hindi lang kasi sa inbox sa Facebook mo ito na-receive, kundi pati rin sa email. Ganyan na ganyan din. Tapos, sa TikTok din, dun sa message, ayan, may nagme-message talaga na ganyan yung copy-paste, halata na copy-paste. Sa Twitter, basta lahat ng inbox mo sa Twitter, tapos pati sa Instagram. Grabe, talamak din pati sa Instagram yung mga ganitong klaseng message. And kapag papatulan mo, ayan, mag-send sila ng link, and then kapag i-click mo, ayun na. Doon na nila sisimulan yung i-request na ibigay mo daw yung OTP number, tapos yung username mo and password, hihingin nila yung ganon, and then hanggang sa makuha nila yung page mo, yung profile mo, lahat ng SOCMEDs mo. At marami na akong nakilala na content creator na nawala ang kanilang YouTube channel, nawala ang kanilang page dahil sa mga ganitong pambibiktima. Napanood mo ba to? Yung documentary ng KMJS, Kapuso Mo, Jessica Soho, na pinamagatang Secret Slaves. Ito yung mga pag-monitor nila sa mga kababayan nating Pilipino na na-lure or nauto ng mga sindikato na inaakala ng mga biktimang ito ay legit na trabaho doon sa Thailand or doon sa Myanmar. Na kung makikita mo sa job posting, we are searching for call center agents, any nationality, the salary is, nagre-range siya sa 30,000 to 40 or 50,000 na pesos. So, syempre, ikaw, wow, malaki to. Tapos sa kanila yung food, sa kanila yung transportation, sa kanila din yung place kung saan ka mag-i-stay. Syempre, makakatipid ka, di ba? Tapos makaka-earn ka. So, ang dami talagang nagoyo. And, ayun na nga, napunta sila sa Thailand and then, akala nila sa Thailand, tapos ginaid pa ulit pala sila na parang napunta sila sa liblib na lugar, yun pala, napunta sila sa Myanmar. O, di ba? Yung inakala mo sa Thailand ka, tapos sa Myanmar pala. And ang nangyari sa kanila, kinausap na sila doon mismo na inamin nila yung totoo na
yung mga naka-job postings ay hindi yon yung talagang trabaho mo. I-orient ka kung paano ka daw manggoyo. Ayan, no? May mga scripts na ibibigay sa'yo, may mga profiles na ita-target nyo, may mga rebuttals kayo. Tapos, kapag hindi nyo sinunod yung mga pinapagawa sa inyo, ayan, may mga punishments yan. Tapos, ang pinakamasaklap, yung inaakala mong 30 to 50,000 pesos monthly, magiging 15,000 pesos. So, ayon yan sa interview ni Jessica Soco doon sa mga nakatakas o kaya yung pinayagang makauwi ng mga Pilipino nag-work noon sa Myanmar. Kaya marami kang makikita talaga sa news reports na nire-rescue talaga yung mga Pinoy na ganyan. And if I'm not mistaken, meron akong relative din na nagoyo din papunta sa Thailand na akala niya okay yung offer na call center. Yun pala, muntika na siyang mabiktima ng ganitong klaseng scheme ng mga sindikato doon. So, balikan natin itong mga message, no? Alam niyo ba, chinecheck ko yung mga profiles nila. And meron akong napansin na dalawa. The first is the fake profiles. Makikita mo talaga sa profile nila na blank. Recently na kagagawa lang, wala silang masyadong friends, tapos yung address is mostly sa US yung address. And then yung mga work, gumagamit sila ng CNN, yung mga reputable companies. Tapos, kung mapapansin mo yung mga post nila, walang nagre-react. And picture lang, alam mo yung kapag legit na profile, alam mo yung may mga kasama, tapos nagre-react yung mga, alam mo talaga na legit yung profile. And number 2, eto na, yung mga legit profile na nakikita ko. Legit profile or legit na page. Mapapansin mo talaga na mukhang nag-stop yung pagpo-post ng mga legit na profiles na ito recently. It's because posible na na-hack ng mga sindikatong ito yung profile nila. Malamang sa malamang, nabiktima din sila, nabiktima itong profile nila, and eto na yung ginagamit ng mga hacker na pang-spam na nakikita nyo sa mga spam message o kaya nagme-message sa inbox nyo. Kaya sabi ko, kawawa naman itong mga nabiktima ng mga profile. So, ang ginagawa ko na lang, binablock ko talaga, as in block. Kasi makikita mo, meron na namang message, tapos parehas na naman yung text. So, ang dami nila. Ang reaction ko naman dito, sa una is, maiinis ka. Kasi, ang daming mga spam comments, no? Sunod-sunod yan, copy-paste, copy-paste. Kahit na i-block mo yung taong yan, or yung profile na yan, after 5 minutes, gagamit na naman siya ng ibang pangalan. Tapos, tuloy-tuloy pa rin yung pang-i-spam niya. So, para sa akin, block ulit ng block. And then, minsan titigil, minsan meron ulit. Tapos, sa other side naman, mapapaisip ka na lang doon sa napanood natin kay Jessica Soho, KMJS na malay mo nga naman, no, itong mga nag-i-spam na to is baka pwedeng sila yung kasama ng mga na-interview na kung saan against their will yung ginagawa nila. So, hindi mo alam kung ano yung magiging reaction mo, no? Lalo na nung napanood ko yung KMJS. Pero sana if ever sila, yung mga kasama na naiwan doon sa Myanmar, I hope na makagawa sila ng paraan para makatakas doon at makabalik na dito sa Pilipinas. Kesa naman, mas mapahamak pa sila doon. Kaya ang huling mensahe ko or lessons dito sa video na ito is huwag basta-basta mag-click and i-block nyo na lang agad yung mga taong hindi nyo kakilala o kaya suspicious yung mga ginagawa nila. Especially kapag nag-i-spam sila sa'yo. Mapa-profile mo man yan o mapa-page mo yan para safe ka. And para maiwasan din na mabiktima yung mga followers mo. Okay? So, thank you so much for watching. I hope na may natutunan kayo dito sa video na ito and sana nakarelate din kayo sa sitwasyong ito. Okay? So, always stay safe and be vigilant.